Noong August 14, 2026, isinagawa ang isang public consultation sa loob ng isang chapel sa Barangay Abilay Sur, isang farming community sa Oton, Iloilo. Ang pinag-uusapan, isang proposal na magtayo ng malaking artificial intelligence o AI data center sa humigit kumulang 10 ektaryang lupa. Iniharap ni Daniel Stefan Robertsen, isang Norwegian national, ang plano para sa Norway Green Energy. Ayon sa proposal, magsisimula ang pasilidad sa 10 megawatts na kuryente at palalawakin ito sa mga susunod na yugto hanggang 50 megawatts. Nasa 20.3 bilyong piso ang tinatayang halaga ng proyekto. Sinabi rin niya na makakapagbigay ito ng trabaho sa humigit kumulang 100 residente ng Oton. Nagkaroon ng tensyon at umalis si Robertsen sa consultation bago pa matapos ang talakayan. Pero hindi nawala ang mga tanong nang umalis si Robertsen. Handa na ba talaga ang Pilipinas para sa malalaking data center? Una, ano ba talaga ang mga data center na gustong ipatayo sa bansa? Ang isang data center ay isang gusaling puno ng mga computer na tinatawag na server, na tuloy-tuloy na gumagana. Sa isang AI data center, gumagamit ang mga server ng mga espesyal na processor na tinatawag na GPU na kayang gumawa ng mga napakaraming kalkulasyon ng sabay-sabay. Gumagamit ng kuryente ang bawat makina at halos lahat ng enerhiyang ito ay nagiging init. Hindi gumagawa ng pisikal na produkto ang isang data center. Ginagamit nito ang kuryente para sa pagpoproseso ng data at ang init na nalilikha ay kailangang tuloy-tuloy na alisin para hindi masira ang mga kagamitan. Ang malaking pagkakaiba sa mga data center ay kung gaano karaming computing power ang nakasiksik sa maliit na espasyo. Ang isang hanay ng mga AI server ay maaaring gumamit ng ilang beses na mas maraming kuryente kaysa sa isang hanay ng karaniwang mga server. Dahil dito, maraming pisikal na kailangan ng isang malaking data center. Kailangan nito ng tuloy-tuloy at malaking supply ng kuryente, transmission at distribution lines na kayang dali ng load at kadalasan ay sariling substation at mga transformer. Kailangan din ng backup generators at mga battery, fiber connection, sapat na lupa, at sa bansang madalas tamaan ng bagyo at lindol, mga gusaling kayang manatiling gumagana sa kabila ng mga ito. Nariyan din ang cooling system na isa sa pinakamalaking pinagtatalunan. Walang iisang numero kung gaano karaming tubig ang kailangan ng isang data center. Malaki ang nakadepende sa disenyo nito. May tinatawag na evaporative cooling na gumagamit ng tubig para alisin ang init sa pamamagitan ng evaporation. Nakakatulong itong bawasan ang kuryenteng kailangan sa pagpapalamig pero kailangang palitan ang tubig na nawawala. May tinatawag ding closed loop system kung saan pa ulit-ulit na umiikot ang parehong tubig sa loob ng mga tubo kaya mas kaunti ang kailangang bagong tubig. May mga sistema ring hangin ang pangunahing ginagamit para ilabas ang init o direktang dinadala ang liquid coolant sa mga processor at maaaring napakababa ng paggamit ng tubig ng mga ito. Pero may kapalit ang pagtitipid sa tubig. Maaring mas mahal ang sistema o mas malaki ang kailangan nitong kuryente. Kaya ang dami ng tubig na gagamitin ng isang data center ay nakadepende sa cooling system na pipiliin. At maaari itong gawing kondisyon bago aprobahan ng isang proyekto. Sa consultation, sinabi ni Robertsen na magre-recycle ng tubig ang cooling system at aabot sa humigit kumulang 500 cubic meters kada araw ang gagamitin sa unang 10 megawatt na yugto. Pero walang naibigay na bilang para sa buong 50 megawatts at hindi na ito lubusang natalakay dahil umalis na siya. Ngayon, ikumpara natin ang mga pangangailangang ito sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Ilang beses nang naging manipis ang reserbang kuryente ng Visayas Grid noong 2026. Mula May, paulit-ulit itong isinailalim sa yellow at red alert dahil maraming power plant ang hindi gumagana o nabawasan ang produksyon. Noong June 17, halimbawa, nasa 2,550 megawatts ang available capacity habang tinatayang aabot sa 2,478 megawatts ang peak demand. Sapat yun, pero manipis na ang natitirang reserba sakaling may isa pang malaking planta na biglang mawalan ng operasyon. Umaasa rin ang Visayas sa kuryenteng ipinapadala mula sa Luzon at Mindanao. May sariwa ring karanasan ang Panay sa malawakang pagkawala ng kuryente. Noong January 2024, ilang pangunahing power plant sa isla ang sunod-sunod na nag-trip dahilan para mawalan ng kuryente ang malaking bahagi ng Panay ng ilang araw.
umabot sa tinatayang 2 bilyong piso ang naging pagkalugi ng Iloilo City. Walang kinalaman ang mga data center sa mga problemang yon. Wala pang data center na ganito kalaki sa Panay. Pero ang punto, malipis na ang reserba ng Visayas Grid sa ilang pagkakataon, kahit wala pa ang ganitong kalaking dagdag na demand. Kaya mahalaga ang 50 megawatts na kakailanganin ng data center sa Oton. Katumbas yon ng humigit kumulang 2% ng peak demand ng buong Visayas Grid at kailangan itong magbigay ng tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin nito na imposibleng maitayo ang proyekto, pero hindi rin ito katulad ng ordinaryong bagong koneksyon sa kuryente. Kailangan malinaw kung saan manggagaling ang power supply, pag-aralan ang magiging epekto nito sa grid at kumuha ng mga kinakailangang approval para sa koneksyon. Isa pang hamon ang presyo. Noong June 2026, sinabi ng Department of Energy na pinakamataas na sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas at ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan ng supply sa Visayas. At sa isang data center, ang kuryente ang isa sa pinakamalaking gastos sa operasyon. Nariyan din ang tubig. Ang Metro Pacific Iloilo Water na nagseserbisyo sa Iloilo City at ilang karatig bayan kabilang ang Oton ay matagal nang humaharap sa lumalaking pangangailangan sa tubig. Kaya may itinatayo ng 5.5 bilyong pisong desalination plant sa Iloilo City, ang pinakamalaki sa bansa na target mag-operate sa 2027 para madagdagan ang supply. Sa ganitong sitwasyon, malaki ang pagkakaiba kung ang isang data center ay gagamit ng cooling system na maraming tubig ang kailangan o isang sistemang halos wala. Bakit ngayon naharap ang Pilipinas sa ganitong desisyon? Mabilis ang paglaki ng demand para sa mga data center sa Southeast Asia. Tinatayang mula humigit kumulang 2.6 gigawatts noong 2025, maaaring lumampas sa 10 gigawatts ang kanilang pangangailangan sa kuryente pagsapit ng 2035. Samantala, nilimitahan ng Singapore ang mabilis na pagdami ng mga bagong data center dahil sa limitasyon sa lupa at enerhiya, kaya nagsimulang tumingin ang mga developer sa ibang bansa sa rehiyon. May ilang bagay na pabor sa Pilipinas. May available na lupa, lumalawak ang submarine cable at fiber connectivity, at aktibong hinihikayat ng gobyerno ang data center investment. Noong 2026, sinabi ng DICT na target nitong palakihin ang data center capacity ng bansa ng hanggang 18 gigawatts sa loob ng susunod na 10 taon. Sa kasalukuyan, ilang daang megawatts pa lang ang naka-install na kapasidad ng buong bansa. Nauna nang humarap sa ganitong problema ang ibang bansa. Sa Ireland, umabot sa 23% ng kabuuang metered electricity consumption ng bansa ang ginagamit ng mga data center noong 2025, mula sa 5% lang noong 2015. Dahil sa pressure sa grid, nilimitahan ang mga bagong koneksyon at kalaunan ay pinayagan lamang ang mga ito sa ilalim ng mas maigpit na kondisyon, kabilang ang sariling generation o storage at mataas na paggamit ng renewable energy. Sa Singapore, pansamantalang itinigil ang pag-aproba sa mga bagong data center dahil sa limitasyon sa lupa at kuryente. Nang muli itong magbukas, naging mas mapili ang gobyerno at nagtakda ng mas mahigpit na requirements sa efficiency at paggamit ng resources. Sa Northern Virginia naman, malaki ang naidulot na tax revenue ng mga data center sa mga lokal na komunidad. Pero habang dumadami ang mga ito, lumaki rin ang pressure sa kuryente at paggamit ng lupa, kaya naghigpit din ang mga lokal na pamahalaan sa pag-aproba ng mga bagong proyekto. Iisa ang mahalagang aral. May malaking pakinabang ang mga data center, pero habang lumalaki ang industriya, kailangan ding maging mas malinaw at mas mahigpit ang mga kondisyon bago payagan ang mga panibagong proyekto. Ano naman ang makukuha ng Pilipinas kapalit nito? Malaking investment, trabaho habang itinatayo ang pasilidad, buwis, digital infrastructure at ilang permanenteng technical jobs. Pero kailangang linawin ang tungkol sa trabaho. Malaki ang kapital na kailangan ng isang hyperscale data center. Pero kokonti ang permanenteng empleyado nito kumpara sa mga industriyang mas labor-intensive. Sa Oton, humigit kumulang 100 trabaho ang ipinangako ng kumpanya para sa proyektong nagkakahalaga ng 20.3 bilyong piso. Karaniwan ang ganitong bilang sa malalaking data center. Dahil kapag tapos na ang construction, karamihan sa mga operasyon sa loob ay automated na. Hindi ibig sabihin na maliit ang pakinabang ng mga data center. Ibig sabihin lang, hindi dapat sukatin ang halaga nito sa dami ng trabahong malilikha.
infrastruktura ang tamang tingnan dito, hindi programa sa trabaho. Pero ano naman ang makukuha ng komunidad kapalit ng lupa, kuryente, tubig at kapasidad ng grid na kailangan ng isang data center? At sino ang magbabayad sa mga kailangang dagdag na infrastruktura? Kung papayagan ang malalaking data center nang hindi handa ang infrastruktura at walang malinaw na mga patakaran, maaaring lumaki ang pressure sa lokal na supply ng kuryente at tubig, magkaroon ng mamahaling grid upgrades, at magkaroon ng mga alitan tungkol sa lupa at kung sino ang sasagot sa mga gastos. Pero may kapalit din ang pagtanggi sa lahat ng proyekto. Ang mawawalang investment, buwis at digital infrastructure habang maaaring mapunta ang mga proyekto sa ibang mabilis ding lumalagong data center market sa Southeast Asia tulad ng Malaysia at Thailand. Kaya handa ba ang Pilipinas para sa mga malalaking data center? Oo, kaya ng bansang mag-host ng malalaking data center. Pero hindi ibig sabihin na handa na ang bawat lugar para dito. Kailangan tignan ang bawat proyekto at bawat lokasyon na magkakahiwalay. Kailangan ng sapat at maaasahang supply ng kuryente, grid connection na kayang dalhin ang load, cooling system na angkop sa available na tubig, matatag na connectivity, at mga pasilidad na kayang manatiling ligtas at gumagana sa kabila ng bagyo at lindol. Mahalaga rin ang mga kondisyon ng proyekto. Sino ang magbabayad sa substation at iba pang grid upgrades, gaano karaming tubig ang gagamitin, at ano ang makukuha ng komunidad kapalit nito. Sa Oton, hindi pa malinaw kung matutugunan ng proyekto ang mga kondisyong ito dahil maraming mahalagang detalye ang hindi pa naipapaliwanag.